Welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 9, day 6. Mag-uumpisa na ako. Matthew 7:23. Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. 1 John 3:4. Everyone who practices sin practices lawlessness also, and sin is lawlessness. So mula sa mga Bible verses natin ay makikita natin na ito ay continuation at pagpapatuloy ng paksa kahapon tungkol sa mga manggagawa ng katiwalian. Oo, so manggagawa ng katiwalian. Ang lawlessness ay isang katiwalian at sinasabi sa atin, ang lawlessness ay sin. Ang katiwalian ay kasalanan. Ang kasalanan ay katiwalian. Anumang panahon na ang isang tao ay gumagawa ng katiwalian, siya ay gumagawa ng kasalanan. So kung sinong gumagawa niyan, siya yung nagkakasala. Amen. At sinasabi sa atin na ang tao o manggagawa na gumagawa ng katiwalian ay tinatawag na manggagawa ng katiwalian. At yun naman mga nagsasagawa ng kasalanan ay tinatawag din nating tiwaling mga tao. Sapagkat ang kasalanan ay katiwalian. In Matthew 7:21-23, the Lord rebuked those who prophesied, cast out demons, and did works of power in His name. Ito kasing sinasabi rito, parang hindi natin ganun kadaling maintindihan. Paano na ang isang tao na nagpropropesiya, nagpapalayas ng mga demonyo, gumagawa ng mga gawain ng mga tanda sa pangalan pa ng Panginoon, ay pinagwikaan ng Panginoon. Ibig sabihin, pag pinagwikaan ka, yan ay rebuke, pinagalitan ka. Ibig sabihin, pag pinagwikaan ka, mali ang ginagawa mo. So yan yung nangyari dyan. No? So siguro, mas madali pa natin maintindihan kung ang pinagwikaan ng Panginoon ay magnanakaw. Mga taong kriminal, mga taong gumagawa ng hindi mga mabubuting bagay, mga immoral. Kung yan ang pinagwikaan ng Panginoon, mas madali mong maintindihan. Tama lang yan, sasabihin mo. Pero hindi eh. Dito ang kanya mga pinagwikaan ay mga gumagawa ng mga spiritual na gawain. At pwede natin sabihin, madaming taong gumagawa niyan sa panahon na ito. At yung mga gumagawa niyan sa mata ng maraming tao, sila ay respetado. Respetado. Tinatawag pa nga mga reverend yan. At mga kinikilalang makadiyos, banal. Di ba? Di ba? So sasabihin mo, naku, si kapatid o si pastor, nagpalayas yan ng demonyo. Napakalakas ng pastor natin. Papalayas ng demonyo. O, pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari yan. Sapagat ang mga gumagawa, dito mga spiritual na gawain na ito, ay mga tao na para bagang yan ang gawain talaga nila. Kaya, alam nyo, itong mensaheng ito, kailangan ng isang spiritual na pananaw. Kailangan niya ng pangitain. Kailangan niya ng isang kaisipan na kayang intindihin ito. Pag hindi, hindi niya maiintindihan to. At maaring siya yan, pero hindi din niya alam niya na siya yan. At maaring siya yan, magtuturo pa siya ng iba. O sige, magpatuloy na tayo. Amen.
Amen. Why were they rebuked when they were doing these things in the Lord's name? Bakit nga ba na napagwikaan sila? So they were rebuked because they were doing these things out of themselves, not out of obedience to God's will. So yun ang madalas na dahilan. Bakit mo ginagawa yan? Sapagkat ang layunin mo ay para sa sarili mo. Para sa sarili mo. Kaya mo ginagawa yan. Meron kang motibo na para sa sarili mo yan. Hindi ka masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung mga gawain na ito, meron siyang isang namamahalang prinsipyo. Meron siyang consideration para gawin mo yan. May mga bagay dyan na sumasaklaw sa tamang prinsipyo na tumutugma sa kalooban ng Diyos. So yun yung ibig sabihin nito. Sapagkat kung wala ka doon sa kalooban ng Diyos, isa lang ang babaksakan mo dyan. Kaya mo ginagawa yan para sa sarili mo. Yun ang delikado. Amen. This is the reason the Lord said that only he who does the will of my Father, who is in the heavens, can enter the kingdom of the heavens. So ngayon, malinaw din na ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, tangi lang yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Naniniwala ako, ang pananaw ng Panginoon ang tama. At maaaring hindi itong tao gumagawa siya ng mga ganyan, pwedeng hindi rin niya alam ang kalooban ng Ama. Pwedeng inosente siya pagdating sa ganyang bagay. No, pero hindi siya makakaligtas sa pananaw ng Ama. So yun yung ibig sabihin na tangi lamang yung gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa kalangitan ang makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Kasi ang kaharian ng mga kalangitan ay isang gantimpala para doon sa mga gumagawa ng kalooban ng Ama. So yan yung kailangan maintindihan natin. Kapag ganyan, una kong chechekin. Hindi ko basta gagawin yan. Sapagkat kung ginawa ko yan, wala pala ako sa prinsipyo ng kalooban ng Ama, delikado ako dyan. Hindi ko gagawin yan. Kaya, chechekin ko muna. Kung tama, kung okay. Kailangan kung hindi ko alam, mag-inquire pa din ako. Pero, anyway, yung mga mensahe natin, nakakatulong naman ito. Amen. Amen. The present age is full of lawlessness and rebellion. Sin is lawlessness and rebellion. Being lawless is being without the law, and being without the law is sin. Amen. So, nakuha niyo ba yan? So, una sinabi niya, itong pangkasalukuyang kapanahunan. Kasi tayo ay nandito sa kapanahunan na ito. Ewan ko kung ano itatawag ko sa kapanahunan na ito. Panahon ba ito ng gadget? Panahon ba ito ng technology? Kasi nag-iba yung kapanahunan naalala ko. Nung mga nakaraang panahon, hindi ganito ang kapanahunan. Marami nagbago. Pwede ko sabihin, mga 1990. So, mga 30 years ago. Wala pa mga gadget. Iba yung kapanahunan noon. Medyo hindi ganong ka-convenient na katulad ngayon. Napaka-easy ng buhay ngayon. Di ba? Kasi pumasok ang technology, pinadali niya
yung mga bagay sa buhay ng tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung araw, pag ikaw ay magpapadala ng mensahe, magsusulat ka pa. Sulat. At siselyuhan mo pa yan, ihuhulog mo yan sa post office, mag-iintay ka pa ng ilang araw para mabasa yan ng tao. At may pagkakataon, matagal din. Oo. So, ganyan kadiwara yung buhay noon. Pero ngayon, ite-text mo lang. Minsan, by seconds, yung message mo, ando doon na. So, yan na yung panahon ngayon. Iba't ibang kapanahon. Pero hindi naman yan yung topic. Binanggit lang kasi dito, yung kapanahunan ngayon. Kasi sinasabi niya, ang kapanahunan ngayon ay punong-puno ng katiwalian at paghihimagsik. Rebellion, katiwalian, lawlessness, katiwalian, rebellion, ano yan? Pagre-rebelde, para mas madali nyo maintindihan. Pagre-rebelde. Tapos sinasabi niya rito na ang kasalanan ay ang katiwalian at ang paghihimagsik. Ang pagiging tiwali ay ang pagiging walang sinusunod na kautusan o walang batas na sinusunod. Kaya tiwali hindi sumusunod sa batas o hindi sumusunod sa kautusan. Yan ang mga tiwali. No? At kapag ikaw ay hindi sumusunod sa mga batas, no, ikaw ay may kasalanan. So, ganyan yan. Ang mga kautusan kasi, yung law, ito ay tinalaga mismo ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga ng mga batas, kautusan, law. Ito ay upang maging matuwid ang tao sa isang aspekto. Maging matuwid ang tao. Kung ang isang tao sumusunod sa kautusan, sa batas, matuwid siya. Tama siya. Matuwid siya. Righteous siya. Kaya pwede rin natin sabihin, ang sin o kasalanan ay ang pagiging hindi matuwid o unrighteousness. At ang katiwalian ay ang pagiging hindi matuwid, hindi ka tama. Yan ang kasalanan. Kapag sinalansang mo ang katwiran, ikaw ay magkakasala. Kumisan, yung tao, gumagawa pa ng dahilan Diba? Halimbawa, okay. Nakapulot ako ng isang bagay. Okay. Kapag yung bagay na yan ay inangking ko, okay, yan ay hindi matuwid. Alam niyo ba yon? Huwag niyo sabihin lahat ng napupulot ay sa'yo na. Hindi. Hindi sa'yo yan. Napulot mo lang yan. Pero hindi sa'yo yan. Pero totoo naman, hindi mo ninakaw. Ang nagnakaw at nakapulot, magkaiba naman yan. Yung nagnakaw, ninakaw. Pero yung napulot, ay hindi siya ituturing na ninakaw. O, ninakaw. Pero, kung ibabatay mo sa katwiran, kinuha mo yan, ninakaw mo. Kasalanan kasi hindi siya makatwiran. Napulot mo yan, kinuha mo, hindi ka rin makatwiran. Diba? Kaya lahat ng hindi makatwiran, walang batas, ay kasalanan. Ano ba ang batas? Dapat huwag mo angkinin yung hindi sa'yo. Yan ang katwiran. Kaya napulot mo yan, kaya ninakaw mo yan, hindi pwedeng maging iyo yan. Sapagat kung kinuha mo ang isang bagay na hindi sa'yo, ikaw ay tiwali. Tiwali ka dyan. At ikaw ay rebelde kasi hindi mo sinusunod yung batas ng katwiran. O ito, tanong. Kung ang tao ay nagpropesiya, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga miracle sa pangalan ng Panginoon, tiwali ba yan? Kasalanan ba yan? Rebelde ba yan? Anong sasabihin ko? Depende. Depende. So, yun ang pwedeng isagot ko. Depende. Pwedeng oo, pwedeng hindi.
Pag ginawa mo yan, ayon sa kalooban ng Ama, boom! Yan ay tama, yan ay matuwid, yan ay nakasisiya sa Diyos, at yan ay gagantimpalaan niya. Okay, so yun yung parte ng tama. Pero pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Kung ginawa mo yan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yan pwede maging tama. Hindi din yan kikilalanin ng Diyos. Hindi din yan palalampasin. Ibig sabihin, hakatulan yan. At hindi yan makakatanggap ng gantimpala. Kaya, kailangan kasi ano natin itong bagay na ito? Oo. Sapagkat maraming tao ang nabubuhay sa prinsipyo ng katiwalian at rebellion na hindi naman nila alam. Hindi naman nila alam. Okay, so yan yung sitwasyon ngayon. Ito mga huling panahon, ang sitwasyon ngayon, marami mga tiwali at marami mga rebelde. Amen. Amen. Okay. Sin is lawlessness and rebellion. Sin is lawlessness and rebellion. Being lawless is being without the law, and being without the law is sin. Amen. So yung law, hindi lang naman yung mga written law. Ito yung law, mga prinsipyo na tinatag ng Panginoon na hindi mo pwedeng salungatin. Ganon. So may mga ganyan. Satan sinned by trespassing against authority. So ang unang nagkasala si Satanas. Okay? Na sumalangsang sa autoridad. Autoridad ng Diyos ang kanyang sinalansang. Ibig sabihin, kinontra niya ang autoridad ng Diyos. Hindi siya nagpasako. Kaya siya ay nagkasala, siya ay bumagsak, siya ay naging Satanas. Man breaks the law when the law is present and acts irresponsibly when no law is present. O ito naman. Sabi niya, yung tao, sinusuway niya ang kautusan. Kung nandyan yung kautusan. Kung nandyan yung kautusan, alam niyang nandyan yung kautusan, madalas sinusuway naman ng tao yan eh. Madali lang suwayin ng tao yan. Yung mga simpleng law, mga ordinansa, mga patakaran, sinusuway ng tao yan. Alam mo, ang dami ko nakikita. May mga tinatawag na mga law sa mga nagdadrive. Yan ay mga tinatawag na traffic law. Karamihan hindi sinusunod yan. Kaya marami rin nahuhuli, natitikitan, napaparusahan. Kasi hindi nila sinusunod yan. Andyan yung batas, pero minsan titingin muna sila, may pulis ba? Meron bang nakakakita? Pag wala, hindi nila susundin yung law. So, isa yan. Tapos sabi niya, man breaks the law when the law is present and acts irresponsibly when no law is present. So, pag may law, diretso, binibreaks nila yan. Meron naman mga bagay na walang law. Walang law, walang mga nakasulat na bawal. Pero yung mga tao, nagiging irresponsible naman dahil walang law. So, ganun yung nangyayari. Oo. Minsan mababa kasi yung law natin eh. Alam mo, wala naman law, hindi ko lang alam, na nagsasabi na pag nakapulot ka, dapat isoli mo. Hindi ko alam kung may batas na ganyan. Walang law. Dahil wala naman law, yung mga tao irresponsable. Inaangkin na lang nila yan. Inaangkin nila. Kasi wala naman law, sasabihin nila. Hindi sila responsable. Pero kung tayo ay maayos na tao, nabubuhay sa ating budhi, hindi mo gagawin yan. Di ba? Sapagat ang budhi natin, mga kapatid, ay law itself.
Ang budhi natin, hindi yan written law, pero law yan mismo. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Wala mang batas, pero susurutin ka ng sarili mong budhi. Sasabihin sa'yo, mali ka. Tapos sasabihin mo naman, bakit ako magkakamali? Napulot ko to. Hindi ko naman to ninakaw. Pero papalusutin ka ba ng budhi mo? Hindi. Kaya yung budhi mismo ay mataas na law na nilagay ng Diyos sa loob natin. Hindi ba? Amen. In either case, he sins. That is, he does not come under authority. So may law, sinalansang mo, nagkasala ka. Walang written law, okay. Pero, merong bagay na laban sa iyong budhi, hindi mo sinunod, nagkasala ka rin dyan. Kaya ang tao, madaling mahulog sa kasalanan. Amen. Breaking the law is a matter of conduct, and it is sin. Being lawless is a matter of motive, and it is sin as well. In lawlessness, one not only rebels against authority, but acts as if there is no law. Amen. So, yan yung sinasabi rito. Oo. Sabi niya, pag sinalansang mo yung kautusan, ito ay may kinalaman sa gawa mo. At yan ay kasalanan. At kung ikaw naman ay sumalangsang sa isang bagay na wala namang kautusan, pero hindi naman din tama, okay, ito ay isang bagay ng motibo. Motibo. Ang ibig sabihin ng balak. Balak yan. Nagkasala ka rin dyan. Masamang balak. Yun ang ibig sabihin nun. Una, motibo siya. Kaya yung mga ibang tao, pag may mga ginagawa, chine-check muna nila. Meron bang batas na sinusuway ito? Yung iba magagaling pag gumawa ng mga katiwalian, chine-check muna nila yung batas kung meron bang ako ba ay mabubutasan dito, kasi may batas na sabi wag mong gawin yan. May mga bagay naman na tinitignan nila, wala naman talagang batas, kaya ginagawa nila yan, pero katiwalian pa rin. Kaya alam ko, karamihan, yung mga leader, may mga lawyer sila eh. Yun yung mga advisor nila. Hello, mga mayor. Huwag naman magalit yung mga mayor. Yung mga nasa pwesto, may mga lawyer yan, may mga advisor yan. Checkin mo ito, sasabihin niya sa lawyer. Kung pipirmahan ko ba yan, hindi ba ako mapubutakasan dyan? Kung tutusin, kung maayos ang budhi mo, hindi mo na kailangan ng lawyer. Anyway, at least may trabaho yung mga lawyer. Amen. Amen. Okay. So in the end times, the presence of lawless one will result in fallen man overturning all forms of authority. He will act according to self-will, and lawlessness will reign. Amen. So yung presence of lawless dito ay sa dadating na panahon, dadating ang isang lawless one. Yan ay si Antichrist, Antikristo. Pagdating ng taong yan, siya ay gagawa ng marami mga katiwalian. Hindi siya mareregulate ng anumang klaseng batas. At walang konsensya yung tao na yan. At siya ay maghahari sa loob ng katiwalian. Ililegalize niya lahat ng mga katiwalian. Wala nang katwiran sa panahon na yan. Siya ang katwiran. So, ganun. So, anong klaseng panahon meron pag ganyan? Nakakatakot. Di ba? Ang hirap mabuhay sa lupa kung laganap at naghahari ang katiwalian. Maghahari ang kasalanan, ang buong mundo mapupuno ng
katiwalian, magiging mahirap ang buhay ng tao, at maghahari ang masamang isa. Kaya ganyan ang sitwasyon. Kaya sa panahon ng pag-iral ng kaharian ng Diyos, ito ay iiral sa prinsipyo ng katwiran. At ang mga gantimpala, ibibigay sa pamamagitan ng katwiran. Kaya nasa loob tayo ng kaharian, ibukod natin yung sarili natin sa mga bagay ng katiwalian at rebellion. Sapagkat ang prinsipyo ng kaluguran ng Diyos ay ang walang ganyan. Rebellion at katiwalian. Amen. So from the time of Satan's fall, throughout man's history of transgression to the end of this age, Satan is continually fighting against God's authority. Man is also standing against God's authority. God establishes authority, but man rebels against it. Rebellion constitutes the underlying principle of this world. In order to serve God, we have to experience authority. We have to free ourselves from these two worldly principles, lawlessness and rebellion. So yan dalawang yan, lawlessness and rebellion ay prinsipyo ng sanlibutan. Sapagkat sa panahon na ito, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Kung nakahilig siya sa kamay ng masamang isa, ano meron dyan? Ano meron dyan? Katiwalian at panghihimagsik. Kaya magulong mundo. Magulong mundo. Bagamat meron ding autoridad na itinalaga ang Diyos sa mundo. Mga batas na itinalaga. At ito ay ginagamit ng Diyos pansamantala upang ang mundo ay hindi naman lubos na maging masama. May mga batas din. At pwede ko sabihin, ang mga batas ay mabuti naman. Lalo na kung ginagawa. Lalo na kung sinusunod, ginagawa, pinaiiral. Nako, ang ganda din naman ng mundo. Kung ang katwiran, hustisya, ay pinaiiral sa mundo. Tapos haluan mo pa ng pag-ibig, maganda pa din naman ang mundo. Kaya lang siya sumasama dahil sa katiwalian. Yan, laganap siya sa mundo. Pwede mo sabihin, ano ba ang prinsipyo, ano ba ang pwede natin maging tugon sa mga autoridad ngayon? Magpasako pa din tayo. Magpasako pa din tayo. Kung katiwalian, magpapasako pa ba tayo? Tanungin mo ang Panginoon sa mga ganyang bagay. Sapagkat may mga bagay na hindi din natin masagot ng oo o hindi. Pero malinaw na sinasabi natin, tayo dapat huwag gumawa ng katiwalian. So yun yung mahalaga. Tayo, huwag maging rebelde. Yun ang mahalaga. Hindi ka rebelde, hindi ka tiwali. At kung ikaw ay mamamantsahan ng katiwalian ng iba, kung minsan, yan ay nasa leading ng Panginoon kung anong gagawin natin. Sapagkat may mga bagay minsan na hinaharap natin dito sa mundo na hindi man tayo tiwali, pero parang wala kang choice, kundi bilhin mo yan. So, ganon. Pero hindi naman ikaw ang gumagawa. No, kung hindi, wala tayong choice. Wala tayong choice. Ngayon, magtatayo tayo ng meeting hall. Di ba? Yan ay matuwid sa mata ng Diyos. Kailangan itayo natin yan. Subalit tayo ay kukuha ng mga permit, kung ano-ano mga permit ang kukunin natin. Kukunin natin yan sa gobyerno, sa mga taong tiwali. So, anong gagawin natin? Ano gagawin natin? Kung hindi ka minsan sumang-ayon, hindi ka na makakatayo ng meeting hall. Sasabihin mo ba, hindi bali ng walang meeting hall, basta hindi tiwali. Kailangan may talino rin tayo, mga kapatid, sa mga bagay ng mundo. Ang sinasabi ko, dapat hindi ka tiwali. Hindi ikaw ang gumagawa niyan. Yun ang sinasabi ko dito. Hindi ka rebelde, hindi ikaw ang gumagawa niyan.
Pero may mga pagkakataon na sinasabi ko, nadadamay lang tayo. Nadadamay tayo sa katiwalian ng mga tao. Hindi man tayo tiwali, nadadamay tayo. Kaya kailangan may leading tayo ng Panginoon. So, sapagat kung sobrang square mo naman, magsasuffer din ang gawain ng Panginoon. Magsasuffer din siya. At ito ay malaking kakulangan sa gawain ng Panginoon. Kaya kailangan meron tayong leading mula sa Panginoon at sinisiguro natin na hindi tayo tiwali. Pero kung nadamay tayo, minsan hindi natin maiwasan. Dahil tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan na laganap ang tiwaling tao. Yan ang ibig ko sabihin. Amen. 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 Okay, so saan ako? Kaya yung huling part niya, sabi niya, rebellion constitutes the underlying principle of this world. So ang prinsipyo ng buong sanlibutan ay tiwali. In order to serve God, we have to experience authority. We have to free ourselves from these two worldly principles, lawlessness and rebellion. Ang ibig sabihin ng free yourself from lawlessness and rebellion, huwag kang gumawa niyan. Huwag kang maggawa ng mga sistema na mayroong katiwalian at rebelde. Today's reading, we must realize that there are two principles in this universe. One is the principle of God's authority, and the other is the principle of Satan's rebellion. We cannot serve God on the one hand and take the way of rebellion on the other hand. So hindi mo pwedeng pagsabayin ito. Na ikaw ay nabubuhay sa pagre-rebelde at the same time nagse-serve ka sa Panginoon. Hindi pwede yun. Kailangan yung mga nagse-serve sa Panginoon, wala silang elemento ng pagre-rebelde. At ang pagre-rebelde, ito yung pagsalangsang sa autoridad na itinalaga ng Diyos. Kuminsan yung mga authority kasi tinalaga ng Diyos, hindi naman direktang authority niya na pinatutupad niya. Ito ay pwedeng tinalaga niya sa mga tao sa paligid mo. Katulad sa sambahayan, ang autoridad ay nasa mga magulang. Ang mga anak dapat magpasakop sila sa autoridad ng magulang. Kung hindi, sila ay maging rebelde. At kung rebelde ka dyan, paano ka makakapaglingkod sa Panginoon? So, sa lahat ng dako, merong autoridad na itinalaga ang Diyos. Sa eskwelahan, may autoridad kayo. Di ba? So, yung inyong mga officer sa eskwelahan, kailangan magpasakop kayo dyan. Sa tahanan, meron. Sa gobyerno, meron din. Sa kalye, meron din. So, halos sa lahat ng dako, may autoridad ka nakikita. Kaya kung sinalansang mo yung mga autoridad na yan, magiging rebelde ka. Sa eklesiya, may autoridad din. No? Sabi nga ni Pablo, ni Juan, kayo mga young men, little children, di ba? Tapos binanggit niya may mga father sa church. Hindi yung father na padre. At ibig sabihin yung para mga ama sa eklesiya. Na kung saan yung mga nakakabata, dapat meron silang pagrespeto bilang autoridad ng mga may edad. Diba? Sa work, may autoridad din. Sa church, meron din. Diba? Sinasabi sa atin, yung mga kapatid sa loob ng eklesiya, dapat nagpapasakop sa mga elders ng eklesiya. Nagpapasakop tayo sa isa't isa. So, sabi mo, Brother Danny, sino ba ang autoridad ko? So, simply sinabi ni Brother ni, sabi niya, kung sino ang unang naligtas, mas may autoridad. So, tanungin mo, Brother, kailan ka ba naligtas? Nako, nauna pala sa akin to. Pero kung nauna ka naman naligtas,
Huwag ka namang kung dasino, sapagkat sa church, wala rin ranggo. Wala tayong mga ranggo-ranggo. Huwag mo sabihin na nauna ka, mas may edad ka. Ito ay organic. Organic. Na sinasabi natin, kung younger ka, magpasakop ka. Sapagkat ang Diyos na nag-ayos na mas una siyang save. Ganon. At meron din prinsipyo na mas matanda siya. Kaya meron ka rin pagrespeto. Ang respeto ay bahagi din ng autoridad. Kaya huwag tayo maging mga rebelde. Amen. A rebellious man can give a message, but Satan will laugh at such a man because he is operating under Satan's principle. So, minsan yung tao, rebelde siya. Ang galing niya mag-message, ang ganda niya magsalita. Kaya niyang patawanin ng mga tao, paiyakin, pasunurin dahil sa kanyang eloquence. Pero, bagamat ginagawa niya, nasa prinsipyo siya ng pagre-rebelde. Pagre-rebelde. Kaya, hindi naman takot si Satanas na magaling ka magsalita eh. Kung tutusin, natutuwa pa nga siya, ang galing mo magsalita, no? Sa kabila ng pagiging rebelde mo. Rebelde ka, ang galing mo mag-message. Tuwa si Satanas. Pero, yung mga ganyan, walang spiritual future. Amen. Amen. Service is directly linked to authority. If we do not settle the matter of authority, we will have problems in all areas of our service and living. We have to ask ourselves if we are under God's authority. So lahat ng klaseng service sa church ay sinasagawa sa prinsipyo ng authority. Sa loob ng eklesiya, di ba? Meron tayong mga salamuha. May mga kapatid. At madalas, dapat alam natin kung saan tayo, ano ang kinalalagyan natin. Importante yan. Sa bahay, dapat alam mo kung anong kinalalagyan mo. Alam mo na hindi ka magulang. Alam mo na ikaw ay anak. At hindi lang anak, bunsong anak ka. Bukod pa sa magulang, may ate ka, may kuya ka. Kung nakatira pa yung lolo mo dyan, yung tiyuhin mo, yung tiyahin mo. Diba? So, ikaw ang pinakabunso. Mag-submit ka sa lahat. Mag-submit ka sa kuya mo, sa ate mo. Mas meron silang autoridad sa iyo. Ganyan yung mundo. Punong-puno ng autoridad at lahat na nagsiserve sa Panginoon dapat kumikilala ng autoridad. Sabagat kung hindi, ano mangyayari? Ikaw ay isang taong nabubuhay sa prinsipyo ni Satanas. Rebelde ka kasi. Si Satanas ay rebelde. Ang elemento ng rebelde, dinala rin niya sa atin. As servants of God, as servants of God, we have to have a fundamental revelation, a revelation of His authority. We have to face our pathway accurately and squarely. We have to know that any kind of rebellion is from Satan. Those who have not seen authority are destroying their own work. Amen. Lahat ng klaseng pagre-rebelde ay mula kay Satanas. Sabi mo, maliit na bagay na minsan nagre-rebelde ka. Yan ay mula kay Satanas. Anak ka, bulong ka ng bulong sa magulang mo. Yan ay isang pagre-rebelde na nanggagaling kay Satanas. Kaya kapag tayo ay umiral dito sa mundo, pwede ko sabihin, hinaharap natin ang prinsipyo ng autoridad dito sa buong mundo. Kaya isang bagay ang nakaka-bless din tungkol sa mga karakter ng tao. Ang una ay ang pagiging mapagkumbaba. Sabagat ang isang tao mapagkumbaba, marunong siyang kumilala ng autoridad. Pangalawa, isang tao na matiisin
Kung minsan ang mga nasa autoridad ay mahirap pakisamahan. Pero dahil meron siyang isang karakter ng pagiging matiisin, nabe-bless pa rin siya sapagkat marunong siyang magpasakop. Amen. Unless we touch authority and its underlying root, God will not be able to have any work in China, in other places, and in the entire world. Walang work pag walang authority. So, tandaan natin yun. Lahat ng work, lahat ng uri ng gawain ay merong prinsipyo ng authority. Hindi mabubuo ang work pag walang authority. Diba? Ang unang-unang authority mo ay ang Panginoon Diyos. Ang ulo, ang hari, ang Diyos mismo. Yan ang unang autoridad natin sa buhay natin. Paano mabubuo yung gawain mo? Lalapit ka muna sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang ulo. Panginoon, may work ako dito. Panginoon, anong tingin mo dito? Ayokong gawin to sa aking sarili. Nais kong pangunahan mo ko. So una, gusto mo ba to? So yan ang unang consideration natin. Pangalawa, dinadala natin to sa loob ng katawan. At sa loob ng katawan, merong pagsasalamuha. At sa loob ng pagsasalamuha, merong authority. Hindi tayo nagdi-decide dyan. Hindi tayo nagdi-decide dyan. Lahat tayo dapat matuto na dalhin ang lahat ng bagay sa autoridad. At ito ay sinasagawa sa loob ng pagsasalamuha. Anong tingin ninyo mga kapatid? Anong tingin ninyo dito? Anong damdamin nyo dito? At yan ay ang autoridad ng katawan. Gusto ba natin to? Sabi ng mga kapatid, ang kulit mo, tama yan. Dapat makulit ka. Mga kapatid, ano sa palagay nyo ito? Mabuti yung ganon upang maligtas tayo sa mga pagre-rebelde. Hindi yan, tama ito. May salita ang Panginoon tungkol dito, tama ito. Gagawin ko to. Maski na ayaw niyong lahat. Kung ayaw niyong lahat, ako mag-isa, gagawin ko to. E di ikaw na. Ikaw na lang. Yun. Kaya may mga taong mahilig gumawa mag-isa. Kasi naramdaman niya, walang pumapanig sa kanyang damdamin. Imbis na ito ay ipako na lang niya sa krus, sinusulong pa rin niya. Kaya siya ay nahuhulog sa prinsipyo ng pagre-rebelde at nagiging tiwali. Nakapagpalayas ka nga ng demonyo. O pwede nakapag-save ka ng tao sa iyong paraan. Pero ano yan? Rebellion. Diba? Lawlessness. Nakatakot. Amen. Katakot. Amen. Amen. Okay, so, sabi niya, may the Lord be merciful to us. Grant us a real touch with authority. May we turn away from the principle of rebellion and reject the way of rebellion. May the Lord preserve our service in the principle of submission. Kaya, isa sa mga nire-recover ng Diyos sa tao ay submission. Sapagkat ang pagkatisod ng tao ay mula sa pagiging swail. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Hindi siya nagpasakop. Mas pinakinggan niya yung ahas. Kaya nagkaroon ng pagkatisod. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang sumpa, di ba? Maraming mga taong napahamak, nalayo sa Diyos, naging kaaway ng Diyos. Kaya nung dumating ang Panginoon, ni-recover niya ang submission. Di ba? Sabi diyan, siya ay naging masunurin, nagpasakop sa Ama, at naging masunurin hanggang sa kamatayan ng krus. Ganon.
ang pagiging masunurin ng ating Panginoon. Ganyan ang kanyang pagpapasakop. No, hindi siya nabuhay sa kanyang sarili. Hindi siya nabuhay sa mali o tama. No, kundi siya ay nabuhay sa prinsipyo ng pagsunod sa Diyos. Diba? Kaya itong panahon na ito, diba? Panahon ng kaharian, at ang kaharian ngayon ay ang eklesiya. Kailangan kahit paano, tayo ay nadadala ng autoridad na meron sa loob ng eklesiya. Yan ay safety natin yan. Safety natin yan. So ano bang pananaw ng eklesiya? Ang pananaw ng mga kapatid. Madalas, nandiyan yung pananaw ng ulo. At hindi ka basta matatabingi. Hindi ka basta matatabingi. Sapagkat ang eklesiya ngayon ay ang pagsasagawa ng katawan ni Kristo. Siya ang ulo, ang eklesiya, ang kanyang kahayagan. Kaya nandito tayo ngayon sa panahon ng eklesiya. No, lahat ng mga ginagawa natin ay nasa loob ng katawan. Yan ang will ng Diyos ngayon. Ang katawan ni Kristo. Huwag kang aalis dyan. At pag umalis ka dyan, madali kang malalaglag sa katiwalian. Amen. So we should not care for prophesying, for casting out demons, or for works of power. Instead, we should care only for doing the will of our Heavenly Father. You may wonder how we can know the Father's will. Ito, maganda tong sentence na to. Brother Danny, palagi mo sinasabi, kalooban ng Ama, kalooban ng Ama. Ayan, tanong ngayon, paano ko malalaman kung ako ay kapaloob sa kalooban ng Ama? So yan ang magandang tanong. Baka binasa na natin yung mga MR, di pa natin nahanap yung sagot sa nasa isip natin. Ito, huwag niyong kalimutan to. We can know it by the Father's life. Paano mo malalaman ang kalooban ng Ama? We can know it. Malalaman mo yan. Hindi sinasabing hindi mo malalaman. Malalaman mo yan sa pamamagitan ng buhay ng Ama. Okay? By the Father's life and nature within us. Taglay natin ang buhay ng Ama at ang kanyang kalikasan sa loob natin. Yan ang natatanging paraan upang huwag tayo mahiwalay sa kalooban ng Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama, siya na mismo ang magbibigay sa iyo. Siya na mismo ang mag-direct sa iyo. At siya mismo ang mamamahala sa iyo upang ikaw ay nakapaloob sa kalooban ng Ama. Amen. Okay. So if you are running according to the divine. Okay, so ito. We can know it by the Father's life and nature within us. If you are running according to the divine nature and within the constricted lines, the divine nature will indicate, yes, you are right, go on. Yun. Kung ikaw ay nakapaloob dyan sa divine line na itinalaga ng Ama sa iyo, at yan ay pinapahiwatig sa atin sa pamamagitan ng buhay at kalikasan ng Ama na nasa atin. Kung nandiyan ka, sinasabi sa iyo ng damdamin mo, ng pagtuturo mula sa Diyos, go on. Go on. On. Sabi niya. Huwag kang titigil. Go on. Kasi nandun ka sa tamang linya. Eto ako. Una, nabubuhay ako sa ulo na si Kristo. At ang kanyang buhay na nasa loob ko, dinidirekta ko
sa Kanya. Sa panahon ng aking paggawa, meron akong kapayapaan, meron akong buhay, meron akong liwanag. Walang pagsurot ang aking budhi dahil tama ako sa buhay ng Diyos at sa kalikasan ng Diyos. At kapag bumabaling ako, go on, huwag kang huminto. So, yan ay isang katiyakan na tayo ay nasa linya ng kalooban ng Ama. Lalo yung peace. Sabi niya, kung nasa espiritu ka, nasa buhay ka, yung peace ang lakas nun. Wala kang may kapayapaan ka, wala kang bagabag. Go on. No? Pero ito ay isang pag-iensayo din, sapagkat ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkilatis ng isang damdamin na dumadating sa atin mula sa buhay at kalikasan ng Diyos. Kailangan isanayin mo siya. Amen. But if you are not running according to the divine nature, or if you stay outside the lines, the divine nature will say, don't go this way. Don't go this way. Ibig sabihin, nalihis ka na dyan. Huwag mo na ituloy yan. Pero kung nasa tama ka naman, sasabihin niya, go on. Huwag natin sabihin madali ito. Huwag din natin sabihin mahirap ito. No? Hindi siya madali, hindi siya mahirap. Ito ay nangangailangan ng pagsasagawa at pag-iensayo. No? Lalo na ang pagkilatis sa damdamin natin. Binigyan tayo ng Diyos ng mga prinsipyo tungkol dito. Sabi niya, dapat may peace ka, dapat may joy ka, dapat may katwiran. So yan ay mga ilang mga punto na nanggagaling sa ating damdamin. Dapat may liwanag ka mula sa Panginoon. Dapat alisin mo ang mga tabing sa pagitan mo at ng Panginoon. Dapat tuloy-tuloy ka tatamasa, pumapasok sa karanasan at kahayagan ng Panginoon. So lahat ng ito ay leading sa loob ng buhay. At pangalawa, tayo ay nabubuhay sa loob ng eklesiya, nakikipagsalamuha sa mga kapatid, upang ang kalooban ng Diyos lalong maging malinaw para sa atin. Pangatlo, dapat meron kang salita. Araw-araw naghahabol ka sa salita, katulad ng mga salita na binabasa natin ngayon, pinupurso natin, mula dito, lalong nagtutumibay na ikaw ay nasa kalooban ng Ama. Amen. So there's no need for anyone to tell you what to do. For the regulating, constricting, divine nature is within you. This nature tells you where you are. Amen. Salamat, Panginoon. Dinala mo ang iyong buhay at kalikasan tungo sa amin. At salamat din, binigay mo ang iyong mga salita sa amin. At salamat din, dinala mo kami sa buhay eklesiya. Mula dito, Panginoon, malinaw kami nagagabayan. Kung kami ay nasa kalooban ng Diyos at binibigyan kami ng malinaw na salita na nanggagaling sa iyo. Panginoon, turuan mo kami matuto sa lahat ng aspekto ng aming spiritual na buhay. Mapalaya kami sa mga katiwalian, sa mga pagre-rebelde, tungo sa iyong tamang gawain. Pinupuri ka namin. Amen.